Nagsimula ang kwento kay Habiki na takbong-takbo sa isang bakanteng lambak habang hinahabol ng isang kunhong may sungay. Wala siyang ideya kung paano siya napunta roon o kung ano ang humahabol sa kanya, kaya pakiramdam niya'y biglaan ang lahat. Naisip niya kung anong klaseng nilalang iyon, nang biglang may marinig siyang banayad na boses ng babae na nagsabing isa itong level 1 horned rabbit. Hindi niya alam kung ano ang boses na iyon, pero nakiusap siyang huwag itong mawala dahil sa takot. Biglang tumalon ang kuneho, ngunit nakaiwas siya at bumagsak sa ibabaw nito, dahilan para madurog at mamatay ito. Samantala, sa kailaliman ng gubat, isang elf na babae ang naglalakad sa pagitan ng mga puno habang ginagabayan ng isang misteryosong boses ng lalaki, na nagsasabing magpatuloy siya sa silangan dahil may mahalagang bagay na naghihintay sa kanya roon. Samantala, gumaan ang pakiramdam ni Habiki matapos makaligtas, ngunit wala pa rin siyang ideya kung nasaan siya o kung ano ang boses na iyon. Sinuri niya ang kanyang telepono at napansing wala itong signal, kaya nawalan siya ng pag-asang makahingi ng tulong. Upang hindi mabaliw, kinumbinsi niya ang sarili na imahinasyon lamang ang boses. Naramdaman niyang nagugutom siya at naisip kainin ng kuneho, ngunit agad niya itong inurungan dahil hindi niya alam kung ligtas ito. Muling nagsalita ang boses at ipinaalam na ang horned rabbit ay isang dekalidad na sangkap na bagay sa nilaga. Dahil dito, napagpasyahan niyang dalhin na lamang ito kahit naiilang pa siya. Naisip niyang pag-aralan ang kakaibang boses at napansing sumasagot lamang ito kapag may tanong siya. Sinubukan niya itong tanungin tungkol sa iba't ibang bagay, gaya ng kanyang backpack, at ipinaliwanag ng boses na ito'y gawa sa materyales na hindi umiiral sa mundong iyon. Sa bawat tanong, malinaw at eksakto ang sagot ng boses. Dahil dito, naisip ni Habiki na tanungin kung maaari rin siyang suriin. Pagkasabi niya, may lumitaw na screen sa harap niya na nagpapakita ng kanyang mga stats. Sinuri niya ito at napansing tama ang detalye tulad ng kanyang pangalan at edad. Ngunit ikinagulat niya na ang kanyang trabaho ay nakalagay bilang appraiser, provisional, na wala namang saysay sa kanya dahil dati siyang normal na high school student. Tinanong niya kung sino ang boses, at sumagot itong siya ang kanyang status support, ngunit hindi maaaring magbahagi ng personal na impormasyon. Hindi iyon katanggap-tanggap para kay Habiki, ngunit napangiti siya nang makita ang dami ng skills na maaari niyang matutunan. Naisip niyang subukan agad ang expert skill, ngunit walang nangyari. Kaya naisip niyang simulan ang tutorial, ngunit sinabi ng boses na ito ay tumatakbo na. Nalito siya rito kaya nagpatuloy na lamang. Sinubukan niya ang world map skill at may lumitaw na holographic na display. Sa masusing pagtingin, napagtanto niyang hindi ito tunay na mapa kundi bakas lamang ng dinaanan niya. Doon niya nalaman na paikot-ikot lang siya. Ginamit niya ito bilang gabay at nagpatuloy sa paglalakad. Pagsapit ng dapit hapon, nakakita siya ng kalsada sa ibaba, ngunit sa sobrang tuwa ay nadapa siya at bumagsak ng pauna sa batong daan. Pag-upo niya, inanunsyo ng boses na nakamit niya ang titulong, Castaway in an Ice Sky. Naguluhan siya rito, ngunit napagtanto niyang may mas malaki siyang problema. Isang higanteng halimaw ang nakatayo sa harap niya. Inakala niyang katapusan na niya, ngunit biglang may lumipad na mahiwagang palaso at agad nitong pinabagsak ang halimaw. Napalingon siya at nakita ang isang elf na babae na nakatayo sa ibabaw ng bato. Bago siya makalapit, inactivate ng boses ang kanyang kakayahang magsalita at umunawa ng wika ng mundong iyon. Matapos niyang magpasalamat, ipinakilala ng babae ang sarili bilang Amelia. Sa unang tingin niya sa tenga nito, napansin niyang kahawig ito ng isang elf, kaya sinabi niyang nagustuhan niya ang cosplay nito. Walang ideya si Amelia kung ano ang sinasabi niya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa Maze Eater Grassland, at ipinaliwanag ni Habiki na bigla na lang siyang napunta roon, na ikinagulat niya. Pagkatapos, in-appraise ng boses si Amelia, at nagulat si Habiki nang malaman na isa siyang tunay na elf. Sinuri pa niya ang stats nito, at lalo siyang nabigla nang malaman na 56 na taong gulang na pala ito. Ipinaliwanag ni Amelia na ang Maze Eater Grassland ay isang halimaw na nagpapanggap na parang ordinaryong damuhan. Hindi ito direktang umaatake, naghihintay lamang ito hanggang mapagod at maliga ang biktima, saka nito kakainin. Nang marinig iyon, napagtanto ni Habiki kung gaano siya kalapit na makain. Bigla siyang niyakap ni Amelia at sinabing mahusay siyang nakatagal para sa isang batang lalaki, dahil akala niya ay mga 10 taong gulang pa lamang siya.
Ngunit nang sabihin ni Hibiki na 16 na siya, agad siyang bumitaw at nagsabing hindi niya akalaing may ganoong kaliit na katawan ang isang kasing edad niya. Pagsapit ng gabi, nagkampo sila. Doon nalaman ni Hibiki na sa mundong iyon, itinuturing ng adulto ang isang tao kapag 15 taong gulang na. Matapos nilang kainin ng horned rabbit, tinanong ni Hibiki kung nasaan sila. Sa sobrang gulat ni Amelia sa tanong, naibugan niya ang iniinom niyang tsaa diretso sa mukha niya. Agad niya itong pinunasan habang humihingi ng paumanhin at sinabing nasa kaharian sila ng Habraya. Sinabi ni Hibiki na hindi niya iyon alam dahil galing siya sa Japan, ngunit hindi pa niya iyon naririnig, kaya lalo niyang napatunayang nasa ibang mundo siya. Inisip ni Amelia na malamang nalulungkot siya dahil malayo siya sa kanyang tahanan, kaya sinabi niyang dadalhin niya siya sa lungsod kinabukasan. Nagpasalamat si Hibiki. Habang natutulog si Hibiki, pinagmamasdan siya ni Amelia at napag-isip-isip na baka siya ang mahalagang bagay na tinutukoy ng espiritu sa kanya. Maya-maya, nakatulog na rin siya. Nanaginip si Hibiki tungkol sa dati niyang buhay at naalala ang masasayang alaala kasama ang 3 niyang matalik na kaibigan, sina Amain, Kayoyuko, at Tiki, sa diner kung saan nagtatrabaho si Amain. Malaki ang halaga ng 3 ito sa kanya, kahit lagi nilang pinapuna ang kanyang pandak na tangkad para sa isang 16 anyos. Pagkatapos, nagbago ang panaginip at naalala niya kung paano siya napunta sa mundong iyon. Huling araw iyon ng pasok bago ang bakasyon nang bigla siyang masilaw sa isang matinding liwanag habang papasok sa classroom, at sa susunod na sandali, naroon na siya. Nagising siya at sinuri ang kanyang telepono, iniisip kung gaano na siguro nag-aalala ang kanyang mga kaibigan. Tumingala siya sa langit at may nakita siyang mga kumikinang na berdeng hugis na lumulutang. Ipinaliwanag ng boses na iyon ay isang espesyal na proteksyon na hadlang na ginawa ni Amelia upang bantayan ang paligid. Tinanggap niya na totoo ang mahika sa mundong iyon, ibig sabihin ay nasa ibang mundo talaga siya. Nagpa siyang alamin ang kanyang kalagayan at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pagiging appraiser provisional. Ipinaliwanag ng boses na ito ay trabahong ibinigay sa kanya ng Diyos at may rarity rank na may kakayahan itong mag-appraise, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang kakayahan at katangian ng anumang target. Ngunit wala itong combat skills kaya itinuturing itong non-combat job. Hindi pa rin niya lubos maintindihan ang lahat, kaya nagpa siya na lang siyang matulog muli. Kinabukasan, nagising si Amelia at naalala kung paano niya iniligtas si Hibiki at kung paano sila nagpalipas ng gabi roon. Maya-maya ay nagising na rin si Hibiki at naglakbay sila papunta sa pinakamalapit na bayan, ang Lel. Habang naglalakad sa gubat, sinabi ni Amelia na aabutin sila ng 1.5 araw bago makarating. Sinabi rin niyang may mga halimaw sa lugar, ngunit huwag siyang mag-alala dahil poprotektahan niya siya. Namangha siya na nararamdaman ni Hibiki ang mga ito, at sinabi ni Hibiki na dahil iyon sa kanyang world map skill. Nagulat si Amelia nang marinig na mayroon siyang world map skill dahil AAA ang rarity rank nito. Ngunit nang sabihin ni Hibiki na appraiser provisional siya, hindi siya gaanong humanga at parang biro lang ang tingin niya rito. Hindi maintindihan ni Hibiki kung bakit napakahalaga ng world map skill dahil ipinapakita lang nito kung saan siya dumaan at kung may halimaw sa paligid. Namangha si Amelia na hindi niya nakikita kung gaano ito kahalaga sa pananatiling buhay. Binuksan ni Hibiki ang kanyang world map at tinanong kung may mapanganib na malapit. Lumabas na may crystal horned rabbit sa paligid. Natuwa si Amelia dahil napakabihira nito at maaaring may benta ng hanggang 200 gold coins. Agad niyang hinayla si Hibiki at sinabing dalhin siya rito. Sinundan nila ang crystal horned rabbit mula sa malayo habang ginagamit ni Amelia ang mahika para itago ang kanilang tunog at amoy. Namangha si Hibiki at sinabing kahanga-hanga siya. Ngunit sinabi ni Amelia na siya ang kahanga-hanga dahil sa world map skill niya, at na kahit anong adventurer party ay gugustuhing makasama siya. Dahil non-combat job ang appraisal, mananatili lang siya sa likod at susuporta habang ang iba ang lalaban sa harap. Gusto talagang bumuo ng party ni Amelia kasama si Hibiki, ngunit ayaw niyang magmukhang desperado. Kaya nagpa siyang ipakita na lang ang kanyang kakayahan para si Hibiki na ang mag-imbita sa kanya. Kinuha niya ang kanyang pana at naghanda, ngunit napansin ni Hibiki na wala siyang palaso. Ipinaliwanag niyang spirit archer ang kanyang trabaho, kaya kaya niyang gumawa ng palaso mula sa hangin. Nagpakawala siya ng spirit arrow, ngunit nakaiwas ang kuneho sa huling sandali.
Sinabi ni Amelia na may escape skill ito kaya mahirap hulihin. Ngunit nang malaman ni Hibiki na hindi ito makakagamit ng skill habang umaatake, may naisip siyang plano. Kung papalapitin niya ang kuneho sa kanya, magkakaroon si Amelia ng malinaw na target. Hindi kumbinsido si Amelia, ngunit sinabi ni Hibiki na hindi matalino ang kuneho ayon sa appraisal niya. Habang nasa bukas na lugar ang kuneho, biglang may sumulpot na pader na bato sa harap nito at nagulat ito. Nakita nito si Hibiki na nakahiga sa bato at agad itong sumugod. Sa mismong pagtalon nito, panyanan ni Amelia at agad itong napatay. Nagulat si Amelia na gumana ang plano. Ginamit lamang nila ang mga pader na bato para isara ang ibang daan at itulak ito papunta kay Hibiki, at mukhang inisip ng kuneho na wala siyang banta. Pagkatapos, sinabi ng boses kay Hibiki na nag-level up ang kanyang skills, na ikinagulat niya dahil si Amelia ang pumatay. Ipinaliwanag ni Amelia na ginamit niya ang appraisal sa buong laban at ginawa pa ang sarili niyang pain, kaya may ambag siya at karapat-dapat sa level up. Samantala, sa langit, natuwa ang Diyos na nagdala kay Hibiki sa mundong iyon sa kanyang progreso, ngunit pinaalala sa sarili na tutorial pa lamang ito at napakahaba pa ng landas na tatahakin niya. Lumipat ang eksena sa Adventurer Guild kung saan isang babae na nagngangalang Ival ang katatapos lang magparehistro bilang adventurer. Itinuro siya ng receptionist sa job board, ngunit sinabi ni Ival na may una na siyang quest. Maghahanap siya ng isang napakahalagang bagay. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sina Vicky at Melia ay sa wakas nakarating sa lungsod ng Arwell. Pagpasok pa lamang niya sa lugar, humanga agad ang bida sa ganda ng lungsod at minasdan ang paligid ng may paghanga. Napansin ito ni Melia kaya nilagyan siya ng balabal upang hindi siya makatawag ng pansin. Gayunpaman, tiniyak niya na gamit ang perang nakuha sa pagbenta ng sungay, makakabili sila ng mas maayos na damit at pati kagamitan sa laban. Dahil dito, nausisa si Vicky kung magkano ang halaga ng isang gintong barya. Nang marinig niya ang sagot, labis siyang nagulat. Para hindi mahalata, sinabi niyang akala niya ay biro lamang iyon. Para makasiguro, tinanong niya ang sistema na ipaliwanag ito ng mas mabuti. Ipinaliwanag ng assistant na ang isang gintong barya ay katumbas ng humigit kumulang 10,000 yen. Dahil dito, naintindihan ni Vicky kung bakit ganoon ang reaksyon ni Melia kanina. Habang iniisip niya ito, lumapit si Melia at hinawakan ang kanyang mukha, binabalaan siyang mag-ingat sa pagsasalita ng mga bagay na magpapakita na kulang siya sa kaalaman. Naging seryoso ang tono nito at nilinaw na may mga taong maaaring samantalahin siya. Dahil dito, napagtanto ni Vicky na marami na talagang karanasan si Melia sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos noon, nagtungo ang dalawa sa Adventurers Guild. Pagpasok pa lamang nila, agad silang napansin. May ilang adventurers ang nagulat na may party na si Melia. Ngunit minamaliit nila si Vicky dahil sa bata nitong itsura. Agad siyang ipinagtanggol ni Melia at sinabing kahit bata ang itsura nito, itinuturing na siyang adulto. Maya-maya, may dumating pang ibang grupo ng adventurers. Tiningnan ng leader si Vicky at tinanong kung baguhan siya, na kinumpirma naman ni Melia nang walang gulo. Binati lamang sila ng good luck ng grupo at nagpatuloy sa paglakad. Habang papalayo ang grupo, sinabi ni Melia na kilala ang mga iyon bilang pangunahing silver group. Pagkatapos, dinala niya agad si Vicky sa receptionist. Doon nila nakilala si Joel, ngunit agad humingi si Melia ng pribadong silid para pag-usapan ang pagbebenta ng isang item. Halatang gusto na niyang matapos agad ang transaksyon. Lumipat ang eksena sa isang opisina kung saan nakilala nila ang isang kahanga-hangang maskuladong lalaki. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Bal, ang guildmaster. Dahil mausisa, humingi pa si Vicky ng pahintulot na hawakan ang kanyang mga kalamnan at sinabing kahit mag-ensayo siya, hindi siya nagkakaroon ng muscle dahil sa katawan niya. Masiglang ipinaliwanag ni Bal ang kanyang training routine at sinabing epektibo iyon. Samantala, ang dalawang babae sa likod ay naiirita at tinayra silang dalawa. Samantala, ipinaalam ng assistant kay Vicky sa isip niya na nakakuha siya ng bagong water magic ability. Pagkatapos ng usapan, formal na nagpakilala si Joel bilang receptionist at assistant instructor ng guild. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong item ang nais nilang ibenta. Inilabas ni Melia ang sungay at matapos itong suriin, sinabi ni Bal na mas malaki pa ito kaysa sa specimen na nakita niya noon. Dahil dito, nag-alok siya ng 400 gintong barya.
Masaya na si Vicky sa halaga at akala niya tatanggapin na ito ni Melia, ngunit nagulat siya nang humingi ito ng 800 barya. Nagpatuloy ang negosasyon sa palitan ng alok at kontra-alok. Sinubukang tumanggi ni Bal ngunit nagpumilit si Melia at nagbantang ibebenta na lang ito sa iba. Matapos ang mahabang usapan, nagkasundo sila sa halagang 700 gintong barya. Si Jul, na nakikinig sa lahat, ay nagsabing lumampas ito sa budget at ang sobra ay ibabawas sa sahod ni Bal. Kahit ganoon, nasiyahan si Melia sa resulta at palihim na nagdiwang. Pagkatapos noon, umalis siya kasama si Jul upang tapusin ang detalye ng transaksyon habang si Vicky ay naiwan sa lobby. Habang naghihintay, ipinaalam ng assistant na maaari niyang i-evolve ang kanyang tutorial ability. Nalito si Vicky at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng sistema na ito ay isang espesyal na kakayahan na ibinibigay sa mga taong mababa ang survival rate, na nagpapahintulot sa kanila na makatanggap ng gabay at matutunan ang mga basic sa tulong ng banal na kapangyarihan. Hindi man niya alam kung papuri iyon o insulto, naisip pa rin ni Vicky na interesante ang makatanggap ng ganitong tulong. Sa sandaling iyon, may narinig siyang ibang boses at tinanong kung sino ang nagsasalita. Sumagot ang boses na isa itong sumusuporta sa kanya, ngunit hindi ito makakatulong habang buhay dahil kapag tumaas ang tutorial level, matatapos na ang suportang iyon. Di nagtagal, bumalik si Melia at sinabi kay Vicky na nakatanggap siya ng misyon at kailangan niyang pumunta sa kanyang bayan, kaya hindi niya ito maisasama. Nagulat si Vicky sa balita. Ipinaliwanag niya na kinausap na niya si Jul para alagaan siya at maaari siyang manatili sa parehong inn na tinutuluyan niya, at hanapin si Tanya. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, nagpasya si Vicky na magpatuloy muna mag-isa. Nabanggit pa niya na may mga misyon para sa mga hindi nakatuon sa labanan. Bago umalis, binigyan siya ni Melia ng ribbon bilang alaala at mabilis na umalis habang medyo nahihiya. Pagkaraan, makikitang nag-iisip si Vicky tungkol sa sitwasyon. Matapos umalis si Melia, halos puro tulog ang ginawa niya dahil hindi niya alam ang susunod na gagawin. Hindi pa rin niya nahahanap ang paraan para makabalik sa kanyang mundo kaya nababalisa siya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Si Tanya iyon na pumasok habang nag-aalala, sinabing hindi siya nagpakita sa almusal at tanghalian at hapunan na. Napagtanto ni Vicky na hindi siya maaaring umasa lang sa perang nakuha mula sa sungay. Kaya nagpa siyang maghanap ng trabaho. Tinawag niya muli ang sistema at humingi ng karagdagang impormasyon. Ipinaliwanag ng assistant ang kanyang status at mga kakayahan, at inirekomendang huwag siyang lumaban mag-isa. Ipinakita rin nito ang mga bagong kakayahan tulad ng medical reading at contract, na nagpapahintulot matuto sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang libro bago gumawa ng aksyon. Nausisa si Vicky kung gaano katagal iyon, at sinabi ng sistema na depende iyon sa kanyang pag-unawa ngunit maaaring maging mabilis. Pumayag si Vicky at sinubukan ito. Sa sandaling iyon, sinimulan ng assistant na basahin ang libro para sa kanya, nagsimula ang panibagong yugto ng pag-aaral sa kanyang paglalakbay. Lumitaw ang isang libro sa harap niya at agad niyang sinimulan ang pag-absorb ng lahat ng kaalaman dito. Samantala, sa ibang lugar, nakikipag-usap si Melia sa parehong babae kanina. Sa usapan, binanggit niya si Vicky at kung gaano ito ka-inexperienced at halos walang alam sa mundong iyon, kaya lalo siyang naintriga. Nakinig ang ibang adventurer habang bahagyang nakangiti at pabirong sinabi na baka interesado si Melia sa kanya. Agad itong itinanggi ni Melia at sinabing kakakilala pa lang nila at masyado rin itong bata dahil mahigit 40 taon ang agwat ng edad nila. Biglang may elf na nakadamit bilang maid ang lumitaw sa harap nila. Pagkakita pa lang, tumakbo si Melia at niyakap ito agad, ipinakilala bilang si Ilia, ang pinuno ng mga maid ng kanilang pamilya. Doon din nalaman ang pangalan ng babaeng may asul na buhok na si Aiel. Ngunit pinutol ni Aiel ang usapan at sinabing bahagi na siya ng grupo, na halatang ikinainis ni Ilia at tahimik itong nagreklamo. Lumipas ang ilang araw at si Vicky ay patuloy lang na nakahiga sa kama na parang walang ginagawa. Ngunit may mahalagang pagbabago. Sa panahong iyon, natapos niya ng pag-aralan ang medical book. Pagkatapos noon, lumabas siya at pumunta sa isang armory kung saan bumili siya ng ilang basic na kagamitan para sa proteksyon. Pagkatapos, pumunta siya sa guild para maghanap ng trabaho. Habang naglalakad, kinausap niya ang kanyang assistant. Dahil Long ang pangalan nito, iminungkahi niyang tawagin niya itong ate, at pumayag naman ito.
Pagpasok nila sa guild, may grupong pumasok na may buhat na malubhang sugatang kasama at desperadong humihingi ng tulong. Kritikal ang kalagayan ng binata kaya naging tensyonado ang lahat. Lumapit si Joel at sinabing wala si Bal sa lungsod, ngunit sinubukang pigilan ang pagdurugo gamit ang ibang healing magic. Ngunit sinabi ng support group na hindi iyon sapat. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, nakatanggap si Vicky ng notification mula sa sistema na may pagkakataon siyang mailigtas ang sugatan. Kaya agad siyang nag-alok na tumulong. Nagulat ang lahat at tinanong kung healer siya, ngunit sinabi ni Vicky na hindi, at ipinaliwanag na isa siyang appraiser na may kaalaman sa medisina. Tinanggap pa rin nila ang tulong niya at ibinigay sa kanya ang pasyente. Sinuri ni Vicky ang kalagayan nito at nalaman na nalasan ito ng lason na tinatawag na turret na pumipigil sa katawan na mapatigil ang pagdurugo. Bukod pa rito, para tuluyang gumaling ang sugat, kailangan ng superior o perfect healing na nangangailangan ng humigit kumulang 650 magic points. Habang ipinapaliwanag niya ito, naging malinaw na walang sapat na mana ang sinuman doon. Naghahanap ng solusyon, iminungkahi ng assistant ang paggamit ng contract upang pansamantalang makatanggap siya ng mana mula sa mga kakampi. Agad pumayag ang lahat, kabilang si Joel. Dahil dito, nakalikom si Vicky ng karagdagang 273 magic points at sinimulan ang pagpapagaling. Una, tuluyan niyang inalis ang lason sa katawan ng pasyente. Pagkatapos, nagsagawa siya ng perfect healing na nagpanumbalik ng mga tisyo at nagligtas sa buhay nito. Matapos ang lahat, lubos na napagod si Vicky at nawalan ng malay, muli siyang nanaginip tungkol sa kanyang mga kaklase. Pagkagising niya, sinabi ng boses ng sistema na tumaas ang level niya mula level 2 hanggang level 5 sa kanyang propesyon. Nag-evolve din ang kanyang contract ability pati ang translation ability. Sa sandaling iyon, may pumasok na binata at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang nakababatang kapatid na si Jade. Nalito muna si Vicky ngunit naintindihan ng ipaliwanag ng binata na magkaiba sila ng ina. Pagkatapos, gumawa ng mahalagang pakiusap ang binata na itago ni Vicky ang kanyang kakayahan. Ipinaliwanag niyang kakaunti lang ang kayang gumamit ng superior o perfect healing at kapag nalaman ito ng iba, maraming maaaring samantalahin siya para sa pera. Dahil dito, iminungkahi ng binata na opisyal siyang sumali sa Adventurers Guild. Hindi pa rin sigurado si Vicky at naisip niyang hindi niya alam kung gaano siya katagal mananatili sa lungsod, ngunit napagtanto niyang magandang ideya ang magkaroon ng kakampi o tagapagtanggol dahil hindi siya mandirigma. Sinamantala ni Joel ang sitwasyon at inalok siya ng bodyguard contract, na nagbigay sa kanya ng isa pang pagpipilian para sa kanyang kinabukasan. At doon nagsimulang mapagtanto ni Vicky na kahit hindi niya sinasadya, mas lalo siyang nasasangkot sa bagong mundong iyon at sa mga responsibilidad na kasama nito. Kinabukasan, nagtungo si Hibiki sa Debbie Company upang kumuha ng bodyguard at ipinakilala siya sa may-ari na si Jordan Debbie. Ngunit nang masuri ng maigi ni Debbie si Hibiki, agad siyang napalapit dito dahil naamoy niya ang yaman sa kanya. May kakayahan si Debbie na makadama ng kaaya-ayang amoy mula sa mga taong mayaman na o magiging mayaman pa lang. Ipinakita kay Hibiki ang ilang matitipunong kandidato bilang bodyguard, ngunit tinanggihan niya ang lahat, hindi dahil kulang sa lakas, kundi dahil mababa ang kanilang MP. Kailangan niya ng bodyguard na kayang suportahan ang hypercure at perfect heal mula sa medical book, kaya mahalaga ang sapat na mana. Sinabi ni Debbie na marami pang ibang opsyon, ngunit biglang nakatanggap ng payong, si Hibiki mula sa Diyos, humanap siya ng sarili niyang pagpipilian. Habang iniaakay siya ni Debbie sa ibang kandidato, napansin ni Hibiki ang isang madilim na pasilyo sa gilid. Ipinaliwanag ni Debbie na may mga naroroon ding opsyon, ngunit hindi niya ito may rekomenda dahil hindi angkop sa normal na trabaho o labanan. Dahil hindi na sila makabalik sa kanilang mga bayan, pinatuloy na lamang sila roon ni Debbie. Naisip ni Hibiki na maaaring katulad sila ng kanyang sitwasyon kaya hiniling niyang tingnan sila. Sa loob, nakita niya ang isang wolf beastman na tila nagbabantay sa isang batang babae. Nagtaka siya kung bakit sila nakakulong, kaya ipinaliwanag ni Debbie na nagwala ang beastman habang pinoprotektahan ang bata. Ang batang babae ay may mahikang kapangyarihan ngunit wala pa siyang kontrol, kaya kusang lumalabas ang kapangyarihan niya. Sinubukan silang i-appraise ni Hibiki, ngunit napansing may nakatagong stats. Ipinaliwanag ni Sapo na peke ang kanilang impormasyon at pinayuhan siyang gamitin ang expert eye
ang pinakamataas na antas ng appraisal na ibinigay ng Diyos. Gamit ang expert eye, natuklasan ni Hibiki na ang Beastman ay si Claude, isang hero na nasa level 95. Ang batang babae naman ay si Lilian, na may Radiant Sanctuary status, na ang kaluluwa ay direktang konektado sa mundo ng mga Diyos. Napaisip si Hibiki na pareho silang may higit sa sapat na MP, ngunit nag-aalangan siya kung maaari siyang magsama ng hero at sage. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na gawin niya ang nais niya. Dagdag pa ni Sapo, dapat niyang gamitin ang technical skill na relief measure, na maaaring magtanggal ng sumpa o limitasyon kay Claude. Nagpa siya si Hibiki at binili silang dalawa. Sa sobrang tuwa ni Debbie, napasigaw siya dahil mas lalo pang lumakas ang amoy ng swerte kay Hibiki. Dinala ni Hibiki sina Claude at Lilian sa isang bukas na parang. Nagtaka si Claude kung ano ang balak niya, ngunit sinabi ni Hibiki na kalma lang siya dahil gagamutin niya ito. Nabigla si Claude sa kanyang narinig. Sinabi rin ni Hibiki kay Lilian na kakailanganin niya ang tulong nito. Naghinala si Claude na maaaring patibong ito, ngunit pinakalma siya ni Lilian at sinabihang huwag mag-isip ng sobra. Ipinunto niya na buong buhay niya ay si Claude ang tagaprotekta niya, kaya ngayon siya naman ang gustong magligtas dito. Ipinaliwanag ni Hibiki na kailangan niya ang malaking bahagi ng MP ni Lilian at kailangan din nilang pumasok sa isang kontrata. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Lilian at agad na inilipat ang kanyang MP, na nagbigay kay Hibiki ng sapat na lakas para gamitin ang perfect heal. Ang mga nawawalang bahagi ng katawan ni Claude ay ganap na naibalik, at lahat ng sugat ay gumaling na parang hindi kailanman nangyari. Tuwang-tuwa si Lilian at agad niyakap si Claude. Nagpasalamat si Claude kay Hibiki at sinabing hindi niya maipaliwanag ang bigat na matagal niyang dinadala na biglang nawala. Ipinaliwanag ni Hibiki na marahil ay dahil ito sa sumpa na nakapaloob sa kanya. Nagulat si Claude dahil dapat ay hindi niya ito nakikita kahit pa isang appraiser. Sinabi rin ni Hibiki na si Claude ay isang hero, at si Lilian ay magiging isang sage sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Hibiki na ang kanyang expert eye ay galing mismo sa Diyos na ikinagulat ni Claude. Pagkatapos, sinimulan ni Hibiki ang pagtanggal ng sumpa gamit ang relief measure skill. Biglang lumitaw ang mga kadena na bumalat kay Claude, at may higanteng gunting na bumagsak upang putulin ang mga ito. Akala ni Hibiki at Lilian ay nataman si Claude, ngunit buhay pa rin siya. Nang maputol ang isa sa mga kadena, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Yumuko si Claude at humingi ng tawad sa kanyang naging asal. Pagkatapos, sinabi niyang nais niyang isagawa ang Ceremony of Allegiance. Ipinaliwanag niya na ito ay sagradong ritual ng buong pagtalaga ng kanyang kaluluwa kay Hibiki. Iminungkahi ni Sapo ang contract skill para sa seremonyang ito, upang ang pangako nila ay maging ganap na batas sa pagitan nila. Matapos pag-isipan, pumayag si Hibiki. Nabuo ang kontrata, at lumitaw ang marka ng Light Spirit sa kanilang mga pulsuhan bilang simbolo ng kanilang katapatan. Masayang pinanood ni Lilian ang buong pangyayari. Samantala, nagpapatuloy sa paglalakbay sina Amelia, Ival, at Stalia. Pagkaraan ng ilang oras, iminungkahi ni Amelia na magpahinga sila sa hot spring hanggang sa pagtatapos ng araw. Nagustuhan agad ni Stalia ang ideya. Ngunit kalaunan ay pinigilan niya si Amelia dahil nangangahulugang maliligo rin si Ival kasama nila, at ayaw niyang mas mapalapit pa ito kay Amelia. Gayunman, nanindigan si Amelia, kaya napilitang sumuko si Stalia. Samantala, ipinaliwanag ni Hibiki kina Claude at Lilian kung bakit kailangan niyang kumuha ng MP mula sa iba para magamit ang perfect heal. Nauunawaan nila ito at tinanggap ang sitwasyon. Pagkatapos, sabay nilang isinagawa ang sharing contract, na nagpa-level up sa technical contract skill ni Hibiki. Napansin ni Claude na may binubulong si Hibiki at tinanong niya ito. Ipinaliwanag ni Hibiki na ito ay isang boses na gumagabay at nagpapaliwanag sa kanya. Natigilan si Claude at napagtanto na ito ang tutorial skill na direktang mula sa Diyos. Dito rin niya nahinuhan na si Hibiki ay mula sa ibang mundo, na ikinagulat ni Hibiki dahil alam na pala ni Claude ang tungkol dito. Tinanong ni Hibiki kung may problema ba ito kay Claude, ngunit sinabi nito na wala itong epekto sa kanyang katapatan. Nagpatuloy ang paglalakbay at ipinaliwanag ni Claude na ang Diyos na konektado kay Hibiki ay malamang ang Chief God, ang unang Diyos sa 11 Diyos sa mundo. Ang tutorial at expert eye ay banal na kapangyarihan na tanging siya lamang ang maaaring magbigay.
Naniniwala si Claude na talagang napansin ng Chief God si Hibiki. Ngunit para kay Hibiki, mas dapat sana sina Claude at Lillian ang pinagtutuunan ng pansin. Naisip din niya ang Radiant Sanctuary ni Lillian at kung bakit tila mabigat itong kapangyarihan. Hindi alam ni Claude at Lillian ang tungkol dito, kaya ipinaliwanag ni Hibiki na ito ay isang kakayahang naglalabas ng napakalakas at mapaminsalang puwersa sa loob niya. Natulala si Lillian sa kanyang narinig, at agad itong pinagsisihan ni Hibiki. Ipinahayag ni Claude na malamang hindi galing sa Chief God ang Radiant Sanctuary, kundi sa God of Magic dahil ang mahika ay nasa kanyang saklaw. Biglang naramdaman ng Chief God ang presensya ng God of Magic habang nakikipag-usap ito kay Hibiki. Sinabi ng God of Magic kay Hibiki na si Lillian ay naghihirap dahil sa Radiant Sanctuary, ngunit hindi na maaaring basta alisin ang isang skill kapag naibigay na ito. Ipinahayag din niya na hawak ni Hibiki ang skill na Grimoire, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang i-adjust ang MP at magic power ni Lillian upang makontrol ito. Binalaan din siya na hindi siya palaging tutulungan nito. Napagtanto ni Hibiki na kapag ginamit niya ang Grimoire skill, ang sistem ng administrasyon ang automatikong ako sa pag-aayos ng sitwasyon. Ipinasa ni Hibiki ang mabuting balita kina Claude at Lillian, at lubos silang nagpasalamat. Ngunit biglang ipinaalam ni Sapo na pansamantalang hindi magagamit ang Expert Eye at tutorial skill ni Hibiki, kaya limitado lang ang impormasyon na kaya niyang ibigay batay sa dati niyang nakalap. Samantala, tinitigan ng God of Magic si Hibiki at may kakaibang pakiramdam na tila nakita na niya ito noon. Pagkatapos, ginamit ni Hibiki ang Grimoire skill, na nagsummon ng isang cute na pasang nagpakilala bilang V at nagsabing siya ang magtuturo kay Lillian ng kontrol sa mahika. Labis na natuwa si Lillian sa kakatean ni V kaya agad niya itong hinaplos. Ipinaliwanag ni V kay Hibiki na siya mismo ang Grimoire at isang banal na nilalang na nilikha ng God of Magic. Dahil dito, bahagyang gaman ang loob ni Hibiki at marahang hinaplos ang ulo nito. Nagselos si Claude at agad nagsabi na hindi pa siya nakakatanggap ng kahit isang haplos mula kay Hibiki. Samantala, sa hot spring, nagpapahinga sina Amelia, Ival, at Stalia. Nagulat si Stalia sa laki ng dibdib ni Amelia bago agad bumalik sa wisyo. Tinanong ni Amelia si Stalia tungkol sa misyon ng kanyang ama, ngunit wala pa siyang alam. Pagkatapos, niyaya ni Amelia si Ival na kuskusin ng kanyang likod, ngunit tumanggi ito. Napangiti si Amelia dahil hindi pa sila ganap na magkaibigan. Sinabi ni Stalia na masyadong mabilis si Amelia sa pakikitungo kay Ival. Narinig ito ni Ival at ngumiti ng bahagya. Pagkatapos ay tumayo siya at pumayag na tulungan si Amelia, sabay sabing ito raw ang ginagawa ng magkaibigan. Kinabukasan, isinama ni Hibiki si Claude para bumili ng armas. Habang naroon, pumili si Claude ng sibat. Nagulat si Hibiki dahil iniisip niyang espada ang karaniwang gamit ng mga bayani. Ipinaliwanag ni Claude na mas angkop sa kanya ang sibat batay sa kanyang pangangatawan at estilo ng pakikipaglaban. Dagdag pa niya, mas pinipili niyang umiwas kaysa sumalo ng direktang atake. Kaya sapat na basta protektado ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan. Ayaw rin niyang magsuot ng mabigat na baluti dahil nakakapag-init ito at nagpapabagal sa kanya. Samantala, pumili rin si Lillian ng bagong kasuotan. Nang sabihin ng mga ngalakal na 25 gintong barya ang kabuuang halaga, nagulat sina Hibiki at Lillian dahil napakalaki nito para sa kanila. Ngunit para kay Claude, mura lang ito kaya agad niya itong binayaran. Dahil dito, nakonsensya si Lillian sa pagbili ng mamahaling damit. Napansin ito ni Hibiki at sinabing huwag siyang mag-alala. Mas mahalaga ang kanyang kaligtasan kaysa sa pera, kaya hindi siya dapat mag-guilty. Pagkatapos, iminungkahi ni Hibiki na pumili rin si Lillian ng tungkod. Kahit alam niyang kapos na siya sa pera, hinikayat pa rin niya ito. Napagtanto niyang sulit ang lahat kapag nakikita niyang masaya si Lillian. Sa sandaling iyon, nakaramdam si V ng pagkaasiwa at humiling kay Hibiki na bilhan din siya. Pumayag si Hibiki at binilhan siya ng isang cute na kwelyo, kahit lalo siyang nabaon sa utang. Matapos mamili, nagtungo silang lahat sa isang malawak na damuhan. Sinabi ni Vene na tuturuan niya sila ng batayang mahika. Para sa kanya, ayos na si Claude dahil isa itong bayani. Ngunit sina Hibiki at Lillian ay kulang sa likas na katangiang taglay ng mga bayani. Dahil dito, sinabi niyang umasa si Hibiki sa kanyang grimoire. Hindi ito naintindihan ni Hibiki kaya nagtanong siya.
Ipinaliwanag ni Sapo na ang grimoire ay isang natatanging kakayahang teknikal na may mataas na antas ng raridad, na nagbibigay sa gumagamit ng iba't ibang kaalaman at kakayahang kaugnay sa sistema ng mahika sa kanilang mundo. Agad na na-excite si Hibiki at inisip kung magagamit na niya ang mahika. Ngunit agad itong pinigilan ni V, sinabing simpleng mahikang pang-araw-araw lang ang kaya niya. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang pagsasanay. Iminungkahi ni V na tulungan muna si Lilian na kontrolin ang kanyang mahika. Ipinaliwanag niya kay Hibiki na kailangan siyang mairehistro bilang tagapangasiwa ng output ng mahika ni Lilian. Nang magtanong si Hibiki kung paano, kinagat lang ni Van ang kanyang kamay at sinabing sapat na iyon. Pagkatapos, nilapitan ni V si Lilian at ipinaliwanag ng malinaw ang plano. Babawasan muna nila sa 10% ang lakas ng mahika ni Lilian, saka unti-unting itataas habang natututo siyang kontrolin ito nang hindi nawawalan ng balanse. Sumunod, hinarap ni V si Hibiki at sinabing kailangan niyang matutunan ang sirkulasyon ng mahika. Ipinaliwanag niyang upang magamit ito ng maayos, dapat makontrol ang daloy ng kapangyarihang mahika ng eksakto. Ipinakilala niya ang ehersisyong tinatawag na magic circulation, kung saan magkahawak kamay ang dalawang tao at nagpapalitan ng asensya ng mahika, habang pinananatili ang kontrol sa daloy nito. Kahit matapos ang paliwanag, hindi pa rin ito naintindihan ni Hibiki. Nainis si Vene kaya sinabi na lang niyang magsisimula sila sa pamamagitan ng pagpapadaan ni Claude ng kaunting mahika kay Hibiki upang maranasan niya ito. Binalaan niya si Claude na mag-ingat dahil mahina ang resistensya ni Hibiki sa mahika at madaling ma-overwhelm. Sumang-ayon si Claude at sinimulang ipasa ang kanyang mahika kay Hibiki. Halos agad, naging matindi ang pakiramdam. Ilang segundo lang, napunta si Hibiki sa isang kakaibang walang lamang espasyo. Unti-unti itong nagbago at naging isang kagubatan sa ilalim ng mabituing langit. Tumingin siya sa paligid, saka lumingon sa isang anyong tubig. Doon, nakita niya ang isang babaeng duwende. Tiningnan siya nito at tinawag siyang Claude. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Hibiki na tila siya ay naging si Claude mismo. Sinubukan niyang manatiling kalmado at kumilos ng natural, saka lumapit at umupo sa tabi niya. Kasabay nito, nagsimulang ma-access ni Hibiki ang mga alaala ni Claude. Mula rito, nalaman niyang Anastasia ang pangalan ng dalaga. Nakita rin niya na matagal nang magkakilala sina Claude at Anastasia mula pagkabata, at halos sabay silang lumaki. Napakalalim ng ugnayan nila, at naniwala si Claude na mananatili iyon magpakailanman. Ngunit biglang nagbago ang alaala. Sumiklab ang digmaan at maraming nasawi, kabilang si Anastasia. Ipinakita ng alaala kung gaano kasakit at kabigat ang pangyayaring iyon para kay Claude. Biglang nagising si Hibiki sa realidad. Sa una, akala pa rin niya ay si Claude siya. Agad siyang kinausap ni Claude at pinabalik sa katotohanan, pinaalalang sino talaga siya. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang natauhan si Hibiki at bumalik sa normal. Nagtaka siya kung bakit naniwala siyang siya si Claude. Ipinaliwanag ni V na nangyari iyon dahil masyado siyang nalunod sa kamalayan ni Claude habang dumadaloy ang mahika sa kanya. Humingi ng paumanhin si Claude dahil nasobrahan ang mahikang ipinasa niya. Agad siyang pinagalitan ni VH, pinaalalahan ng malinaw ang utos na kaunting halaga lang ang ipasa at mag-ingat. Kinagabihan, abala si Hibiki sa pagmamop ng sahig ng kanyang silid bilang bahagi ng pagsasanay sa mahikang pangbahay. Ito ay uri ng mahika para sa pang-araw-araw na gawain at simpleng aktibidad. Ngunit upang matutunan ito, kailangan ng tulong ng mga espiritu. Kapag naglalabas ng mahika habang gumagawa ng gawaing bahay, unti-unting lumalapit ang mga espiritu sa enerhiyang iyon. Kapag nasiyahan sila, tutugan sila at ituturo ang tamang paggamit ng mahikang pangbahay. Matagal nang ginagawa ni Hibiki ang mga gawaing ito, ngunit wala pa rin siyang natatanggap na tugon. Dahil dito, nagsimula siyang magduda kung epektibo ba ang paraan o nagsasayang lang siya ng oras. Gayunpaman, nagpatuloy siya, umaasang may mangyayari. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Claude at Lilian sa silid ni Hibiki. Pagpasok ni Claude, aksidente niyang natabig ang balde ng mop ni Hibiki at natapon ang tubig sa sahig. Agad siyang humingi ng paumanhin at nagsimulang maglinis. Ngunit sinabi ni Hibiki na ayos lang iyon. Idinagdag pa niyang cute si Claude kapag clumsy, dahilan para mapahiya ito. Habang lumilipas ang oras, unti-unting gumagaling si Lilian at mas nakokontrol na niya ang kanyang mahika. Dahil dito,
Iminungkahi ni Claude na subukan din ni Hibiki ang praktikal na pagsasanay imbes na puro gawaing bahay. Sumagot si Hibiki na hindi man lang siya marunong gumamit ng espada. Kaya binigyan siya ni Claude ng pana at palaso para subukan. Paulit-ulit na bumaril si Hibiki sa target, ngunit lahat ng tira ay malayo ang sablay. Kahit ilang ulit niyang subukan, palpak pa rin, patunay na mahaba pa ang landas na tatahakin niya. Samantala, sa kagubatan, naglalakbay si Amelia kasama ang iba habang iniisip si Hibiki. Habang nagpapatuloy, narating nila ang isang sangandaan. May shortcut doon, ngunit iminungkahi ni Amelia na iwasan ito. Ipinaliwanag niyang may wasak na kuta sa unahan, at ayon sa balita, nilalaro ng mga ligaw na kaluluwa ang sinumang lalapit. Nang marinig ito ni Ival, na-excite siya imbes na matakot. Agad siyang nagka-interes at naglakad papunta sa shortcut, na tila isang masayang pakikipagsapalaran. Desperado si Emalia na manatiling kaibigan si Ival, kaya pumayag siya sa mungkahi. Dahil dito, sumunod ang lahat kay Ival at tinahak ang shortcut. Ngunit ramdam na ni Stalia na magdudulot ito ng problema at hindi magtatapos ng maayos. Samantala, tinulungan ni Lillian si Hibiki sa paghahanda ng pagkain. Matapos magluto, sabay-sabay silang kumain. Ngunit ang pagkain ay naging ganap na hindi makain. Nangyari ito dahil naging pabaya si Claude at nakalimutang linisin ng maayos ang kabute at iba pang sangkap bago lutuin. Dahil dito, napagtanto nilang hindi siya gaanong kapaki-pakinabang sa labas ng labanan. Agad namang nagtanggol si Claude, sinabing dahil iyon sa sumpang nakapasan sa kanya. Naintriga si Hibiki kaya tinanong kung kilala niya ang may gawa nito, ngunit sinabi ni Claude na wala siyang alam. Kalaunan, habang naghuhugas ng pinggan si Hibiki sa ilog, ipinaalam ni Sapo na nakakuha siya ng bagong kasanayan na tinatawag na bubble wash, isang uri ng mahikang pangbahay. Iminungkahi rin ni Sapo na tingnan niya ang kanyang world map. Pagtingin niya, nakita niyang may rumaragasang halimaw na parang baboy ramo na papalapit sa kanila ng napakabilis. Nang dumating ito, kumpiyansang humarap si Claude. Gamit ang kanyang sibat at precision strike, mabilis at madali niyang napatumba ang halimaw. Matapos itong mapatay, sinabi ni Claude na maaaring makaakit ng ibang halimaw ang amoy ng dugo, kaya kailangan agad itong ayusin. Sinamantala ni Lillian ang pagkakataon at ginamit ang kanyang water magic upang ipakita ang kanyang natutunan. Inactivate niya ang odor isolation skill at inalis ang lahat ng dugo sa katawan ng halimaw, iniwang malinis ito. Pagkatapos, sinabi ni Claude na tuturuan niya sila kung paano tamaing katayin ng halimaw. Samantala, pagdating ni na Amelia sa wasak na kuta, ginamit ni Ival ang kanyang magic mirror upang suriin ang paligid. Natukoy niyang puno ito ng mga ligaw na kaluluwa. Kasabay nito, biglang sumigaw sa tuwa si Amelia dahil akala niya ay nakakita siya ng napakaraming kayamanan. Ngunit nang suriin ni Ival, napagtanto niyang isa itong mahiwagang gas na nagdudulot ng ilusyon batay sa pinakamalalim na hangarin ng tao, kaya napunta sa parang panaginip na estado sina Amelia at Stalia. Ginamit ni Ival ang kanyang mahika upang ayusin ang sitwasyon. Samantala, matapos katayin ng halimaw, nadumihan at nabalutan ng dugo sina Hibiki at ang iba. Nagpasya si Hibiki na subukan ang kanyang bagong bubble wash. Pag-activate niya, bumulwak ang mga bula ng sabon na may malakas na presyon at tumama kay Claude. Pagkawala ng mga bula, naging lubos na malinis si Claude, mas malinis pa kaysa dati. Napansin din niyang tila na refresh ang kanyang katawan at bahagyang bumalik ang kanyang lakas. Kinabukasan, nagtipon sina Hibiki para pag-usapan ang kalagayan nila at agad nilang napagtantong kaunti na lang ang natitirang pera nila. Dahil dito, iminungkahi ni Hibiki na kumuha na sila ng mga trabaho mula sa guild upang kumita. Sumang-ayon ang lahat at handa nang magsimula agad. Pero sinabi ni Claude na kahit lumakas na sina Hibiki at Lillian dahil sa pagsasanay sa mahika, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Kung kukuha sila ng mga trabaho, mas mabuting magsimula muna sa mabababang panganib. Lalo na sa mga F-rank quest. Pagdating nila sa Adventurers Guild, nirehistro sila ni Joel bilang isang party. Pagkatapos noon, agad silang tumingin ng mga available na quest. Nagulat si Hibiki nang makitang maraming quest agad ang pinili ni Claude. Ipinaliwanag naman ito na dahil maliit lang ang bayad sa mababang ranggo, mas mabuting pagsabayin ang ilang trabaho. Habang sinusuri nila ang mga quest, may nabanggit na dagdag na misyon. Isa rito ang capture mission,
pero sinabi agad ni Claude na masyadong mataas ang ranggo nito para sa kanila. Ipinaliwanag ni Meter na alamat lang ang tanging lead nila kaya mataas ang hirap ng misyon. Nausisa si Hibiki kung sino ang target na ganoon kahalaga. Ayon kay Meter, isa itong tulisan na madalas umatake at magnakaw sa mayayamang tao. Hindi iyon gaanong seryoso para kay Hibiki, pero inisip niyang wala naman silang kinalaman doon. Di nagtagal, sinimulan ni Hibiki ang una niyang quest, manghuli ng kuneho. Nang makakita siya ng isa mga 20 metro ang layo, kumpiyansa niyang inilabas ang pana. Akala niya madali lang iyon, pero sablay pala ang kanyang tutok at ilang beses siyang pamalya bago niya tuluyang napatay ang kuneho. Sinabi ni Claude na mas mainam kung isang tira lang ay sapat na. Pero dahil natapos pa rin ni Hibiki ang gawain, pasado na iyon para sa kanya. Dumating naman sina Lillian at Vi matapos tapusin ang pagkuha ng mga halamang gamot sa kagubatan. Napansin ni Hibiki ang kakaibang prutas sa basket nila at tinanong ito. Ipinaliwanag ni Lillian na tinatawag iyong Metacoca fruit na ginagamit bilang palatandaan kapag naliligaw sa bundok. Para ipakita, inihagis niya ang isa sa puno. Pagkaraan noon, nagpahinga muna sila. Habang nagpapahinga, napaisip si Hibiki na malamang dumating siya sa mundong ito bago magsimula ang bakasyon sa dati niyang mundo. Naalala niya ang kanyang mga kaibigan at napaisip kung makakabalik pa ba siya roon balang araw. Samantala, sa grupo ni Amelia, nababahala si Ival dahil wala pa rin siyang nakikitang resulta. Hinahanap niya ang kaluluwa ng isang babae ngunit mabagal ang pag-usad at nagsisimula na siyang magduda kung tama pa ba ang direksyong tinatahak niya. Patuloy namang sinusubukan ni Amelia na maging kaibigan si Ival. Binigyan niya ito ng travel amulet na may enchantment na magbibigay alam kapag nasa panganib siya. Nangako rin siyang tutulungan niya ito anumang oras. Tinanggap iyon ni Ival ng may ngiti, pero alam niyang hindi totoo ang pagkakaibigang iyon at bahagi lang iyon ng pagpapanggap. Kinabukasan sa bayan, iminungkahi ni Hibiki na gumastos sila para sa masarap na pagkain dahil maganda ang kinita nila sa mga quest. Nagduda si Meter dahil hindi karaniwang nakakagawa ng ganoong quests ang isang F-rank party. Maya-maya, nakasalubong ni Hibiki si Dilliard. Napansin agad nito na payat pa rin si Hibiki at kulang sa muscle kaya sinabi niyang siya ang magsasanay rito. Pero agad na kumontra si Claude at sinabing siya ang guro ni Hibiki kaya dapat umatras si Dilliard. Hindi naman ito umatras kaya nauwi agad sa totoong away. Sa simula ay tabla sila, pero kalaunan ay nagsimulang matalo si Claude. Kaya ginamit ni Hibiki ang appraisal skill niya kay Dilliard at nagulat siya sa tunay nitong lakas. Nataranta ang mga tao sa paligid at nagsitakbuhan habang isang babaeng kulay ginto ang buhok na may hood ay tahimik lang na nanunood. Dumating si Jul na halatang galit. Gumamit siya ng water magic at ibinato sina Claude at Dilliard sa pader upang mapatigil sila. Sakto namang may babaeng tumakbong palabas ng kainan habang sumisigaw na nanakaw ang pataka niya. Dahil dito, tinanong ni Vi si Hibiki kung nasaan ang bag niya. Doon lang niya napansing nawawala na ito kasama ang lahat ng pera nila. Nanlumo sina Hibiki at Lillian dahil hindi na nila matitikman ang masarap na pagkain na balak sana nila. Naniniwala si Joel na ang gumawa noon ay ang tulisan na nabanggit sa guild. Kaunti pa lang ang impormasyon nila rito, pero alam nilang ginagamit nito ang buntot para magnakaw at kadalasang mayayaman ang target. Biglang nagkaideya si Venay. Makalipas ang isang oras, nakaupo si Lillian sa isang open cafe kaharap si Hibiki na nakabihis babae. Nagulat silang lahat dahil mas maganda pala itong tingnan kaysa inaasahan nila. Ipinaliwanag ni Vi ang plano. Gagamitin nila si Hibiki bilang pain upang lumabas ang tulisan. Kapag nagpakita ito, huhulihin agad ni Claude. Gigil na gigil si Claude dahil gusto niyang pagbayarin ang magnanakaw sa pagkuha ng pera ng kanyang master. Kasama sa plano na iiwan ni Hibiki ang pataka sa ibabaw ng mesa. Pero duda siya dahil masyadong halata iyon. Dumating ang waitress dala ang pagkain nila. Biglang sumigaw si Claude nang mapansing nawawala na ang pataka sa mesa. Agad nilang naisip na ang waitress ang magnanakaw. Pero handa sila rito. Naglagay sila ng Metacoca fruit sa tamang lugar upang mag-iwan ito ng malinaw na bakas habang tumatakas ang magnanakaw. Sinundan nila ang bakas hanggang sa isang abandonadong eskinita. Pumasok sila roon at natuklasan ng isang lihim na underground diner. Maayos itong gawa kaya lalo silang naging maingat. Sa loob, may lalaking nakakita kay Hibiki at agad itong nagandahan sa kanya.
Sinubukan siyang landiin nito pero magalang siyang tumanggi at sinabing kasama niya ang mga kaibigan niya. Hindi nagtagal, napansin ni Claude ang isang babaeng may hood na paalis at pinagamit niya kay Habiki ang appraisal nito. Pagpasok ng babae sa eskinita, hinaranggan siya ni Claude sa harap habang sina Habiki at Lillian naman sa likod. Sinabi ni Claude na isa uli nito ang ninakaw niya. Kalmadong itinanggi ng babae ang paratang. Pero sinabi ni Habiki na tigilan na nito ang pagsisinungaling dahil na-appraise na niya ito at nalaman niyang siya ang hinahanap nilang tulisan, si Fona. Dahil nabisto na, tinanggal ni Fona ang balabal at inaming siya nga ang magnanakaw. Sinabi rin niyang alam niyang niloko siya gamit ang peking pataka, pero nakuha na niya ang tunay na pataka habang abala sila. Agad kinapa ni Habiki ang sarili at nalaman niyang wala nga ang totoong pataka niya. Napagtanto niyang sinadya silang dalhin doon para makuha niya ulit ito. Sinuntok ni Fona ang pader dahilan upang bumagsak ang mga kahoy at harangan sila bago siya mahinahong umalis. Sa huling sandali, itinulak ni Claude si Habiki palayo at sinabing habulin niya si Fona. Agad siyang humabol ngunit nahulog siya sa isang patibong at nabitin ng patiwarik. Tiningnan ni Fona ang puwitan niya at napansing lalaki pala siya. Lumapit ito habang sinasabing cute siya at handa siyang tulungan ito kapalit ng isang pabor. Gusto niyang malaman kung alin sa mga ninakaw niya ang tunay at peke. Bumalik sila sa underground diner at tinulungan siya ni Habiki na suriin ang mga gamit. Isa-isa niyang pinaghiwalay ang tunay at peke. Sa una ay hindi humanga si Fona dahil pakiramdam niya kaya iyon gawin ng kahit sinong appraiser. Pero nagbago agad ang reaksyon niya nang ma-appraise ni Habiki ang suot niyang armband at mabasa ang nakasulat dito. Nagulat si Fona at sinabi niyang galing iyon sa kapatid niya bago ito namatay. Matagal na niyang gustong malaman ang nakasulat pero walang appraiser na nakagawa noon. Kaya sobrang humanga siya nang mabasa iyon agad ni Habiki. Tinanong niya kung saan galing si Habiki at sinabi nitong mula siya sa napakalayong lugar. Pagkarinig noon, pinayuhan siya ni Fona na huwag matulad sa kanya at bumalik na sa kanyang tahanan habang may pagkakataon pa. Kapag masyado siyang nagtagal, baka hindi na siya makabalik kailanman. Dahil tinupad ni Habiki ang usapan nila, ibinalik ni Fona ang pataka niya at pinuri ang husay ng appraisal nito. Bago umalis, mabilis siyang humalik sa pisngi ni Habiki saka nagpaalam. Natulala si Habiki dahil hindi niya iyon inaasahan. Nang gabing iyon, pinupunasan ni Tanya ang lipstick sa pisngi ni Habiki. Nang marinig naman ni Dilliard ang nangyari, pabiro niyang sinabing unang hakbang iyon ni Habiki sa pagiging tunay na lalaki. Pagkatapos noon, sinabi ni Dilliard na may narinig siyang balita mula sa Adventurers Guild sa kabisera tungkol sa isang batang party na napakabilis mag-level up. Napakahusay raw ng grupong iyon kaya mismong hari ang nagbigay sa kanila ng misyon laban sa undead. Tinatawag nila ang sarili nilang corpse killers. Dagdag pa ni Dilliard, naglalakbay ngayon ang grupo mula Silangan papuntang Kanluran kaya posibleng mapadaan sila sa bansang iyon balang araw. Kinagabihan, nakaupo si Habiki sa kama habang iniisip kung gaano kalawak ang mundong ito. Nais niyang maglakbay at tuklasin ito habang nakikilala ang iba't ibang tao, lalo na ang isang napakatalinong tao. Ipinaliwanag ni Claude na ang tawag sa ganoong tao ay Sage. Ayon sa kanya, ang natitira na lang na aktibong Sage ay ang Sages of the Three Worlds na namumuno na ng mahigit 500 taon. Hindi maintindihan ni Claude kung bakit gusto ni Habiki makatagpo ng isa. Doon inamin ni Habiki na gusto niyang makahanap ng paraan para makabalik sa dati niyang mundo. Nagulat sina Claude at Lillian nang marinig iyon dahil ibig sabihin ay iiwan din sila ni Habiki balang araw. Napansin ni Habiki ang reaksyon nila at sinubukan niyang magpaliwanag. Pero habang iniisip niya iyon, napagtanto niyang totoo nga. Kahit ganoon, sinabi ni Claude na huwag siyang mag-alala dahil poprotektahan pa rin niya siya hanggang dumating ang araw na iyon. Samantala, naglalakbay sina Amelia sa kagubatan habang nagkukwento siya tungkol sa pakikipag-usap niya sa mga espiritu. Binanggit din niyang minsan ay may espiritong unang kumausap sa kanya. Naging interesado si Ival at tinanong kung saan iyon nangyari. Sumagot si Amelia na sa Forest of Ro. Pagkarinig noon, agad gumawa ng dahilan si Ival at sinabing may mahalaga siyang kailangang gawin kaya kailangan na nilang maghiwalay. Tumalikod siya at naglakad palayo habang nagulat naman si Amelia sa biglaan nitong desisyon. Habang naglalakad si Ival, naisip niyang kung hindi talaga espiritu ang nakausap ni Amelia, malamang iyon ang kaluluwang matagal na niyang hinahanap. Pagdating ni Ival sa Roel,
ipinaalam ng mahiwagang salamin na naroon na siya. Naalala niya agad ang mga taong kailangan pa niyang harapin, at kasunod sa listahan niya si Claude. Dahil natatandaan niyang naputulan noon ng mga braso si Claude, inisip niyang madali na lang itong tapusin. Samantala, kumakain sina Hibiki kasama ang grupo niya sa isang kainan. Ipinaliwanag ni Claude na kung nais talaga nilang makilala ang mga sage, kailangan nilang makarating sa lungsod ng Teredines. Hindi alam ni Hibiki kung saan iyon. Kaya sumingit si V at sinabing maaabot nila iyon kapag nalampasan nila ang dungeon sa hilagang kagubatan. Dahil walang alam si Hibiki tungkol sa dungeon, ipinaliwanag ni Claude na isa itong mapanganib na lugar na puno ng halimaw at nakamamatay na panganib. Dagdag pa niya, kailangan muna nilang magsanay ng mabuti bago nila iyon subukang lampasan. Napaikot na lang ang mata ni Hibiki dahil alam niyang matinding hirap ang naghihintay sa kanya. Pagkatapos kumain, tahimik na umalis si Lillian. Napansin niyon ni Deliard at tinanong si Hibiki. Ipinaliwanag ni Hibiki na medyo hindi maayos ang samahan nila kamakailan. Dahil dito, agad silang dinala ni Deliard sa labas para magsanay. Kahit gustong umuwi ni Hibiki at V, sinabi ni Claude na mahalaga talaga ang training kung dadaan sila sa hilagang dungeon. Sa pagsasanay, kitang-kitang hirap si Hibiki. Halos mabaygo siya sa bawat ehersisyo. Mula sa itaas, tahimik siyang pinagmamasdan ni Lillian habang nakikitang todo ang pagsisikap nito para makabalik balang araw sa sariling mundo. Nalungkot siya sa isip na maaaring mawala si Hibiki sa kanya. Dumating si Tanya upang damayan siya. Pagsapit ng dapit hapon, bahagyang gumaling ang performance ni Hibiki at muntik nang tumama ang pana niya sa target. Ngunit matapos ang ensayo, bumagsak siya sa sobrang pagod. Nang tingnan niya ang stats niya, wala pa ring nagbago. Dahil dito, nagtalo sina Claude at Deliard tungkol sa tamang paraan para palakasin siya. Biglang dumating si Jul at agad silang pinahinto gamit ang ice magic. Pagkatapos ng kaguluhan, nagtungo silang lahat sa hot spring. Napansin ni Hibiki na tila malalim ang iniisip ni Claude. Inamin nitong matagal na simula nang makapagpahinga siya ng ganito. Ikinwento rin niyang dati siyang nakatira sa kabisera ng kaharian ng Bistronia, ngunit matagal nang nawasak ang lungsod kasama ng mga kaibigan niya. Gayunman, sinabi niyang mas mahalaga ngayon ang manatili sa tabi ni Hibiki. Nang gabing iyon, kinausap ni Lillian si Hibiki sa tabi ng apoy. Aminado siyang ayaw niyang umalis ito. Ngunit gusto rin niyang sundan ni Hibiki ang tunay nitong nais. Humingi ng tawad si Hibiki dahil nasasaktan siya, pero sinabi ni Lillian na siya ang makasarili dahil gusto niyang manatili ito. Pagkatapos, binigyan niya si Hibiki ng espesyal na inumin na ginawa niya mismo, at natuwa siya nang magustuhan iyon ni Hibiki. Kasabay nito, nakabalik na si Amelia sa mansyon ng pamilya niya. Pagkatapos maligo, sinabi ng mga katulong na may handaan ang ama niya at kailangan niyang dumalo. Naiinis si Amelia dahil umaasa siyang hindi lang iyon ang dahilan ng biglaang pagpapatawag sa kanya. Sa kagubatan naman, naramdaman ni Ival na dumating na sina Hibiki. Habang hinahanap nila ang Silver Ruby Wolf, ginamit ni Hibiki ang world map skill ngunit walang lumalabas. Biglang nakaramdam si Claude ng presensya at itinapat ang sibat niya kay Ival, na nagpanggap bilang isang ligaw na E-rank adventurer. Pinakalma ni Hibiki si Claude ngunit nagtaka siya kung bakit hindi nakita si Ival sa world map niya. Nang i-appraise niya ito, mabilis na itinago ni Ival ang tunay niyang stats kaya wala siyang napansing kainahinala. Kumapit pa si Ival kay Claude habang kunwaring humahanga sa pagiging beastman nito, pero lihim niyang sinusuri ang braso ni Claude at nagulat siyang nakakabit pa iyon. Sinabi ni Ival na tumatakbo siya palayo sa Silver Ruby Wolf at itinuro ang direksyon nito bago agad umalis. Nang gamitin muli ni Hibiki ang world map, nakita na nila ang lokasyon ng halimaw. Ngunit bago sila umatake, pinagamit muli ni Sapo ang skill at doon nila natuklasang napapalibutan sila ng maraming Silver Ruby Wolves. Sa pagkagulat ni Hibiki, nakalusot ang isang lobo at hiniwa ang leeg niya. Bagaman hindi tuluyang naputol, malakas ang pag-agos ng dugo. Doon ibinunyag na si Ival pala ang kumokontrol sa mga lobo at iniutos nitong patayin silang lahat, lalo na si Claude. Habang pinipigilan ni Claude ang mga lobo, sinubukan ni Lillian gamutin si Hibiki ngunit hindi humihinto ang pagdurugo. Sa payo ni V, gumamit siya ng state maintenance spell kaya bumagal ang pag-agos ng dugo.
Napagtanto ni Claude na desperado na ang sitwasyon kaya pinatakas niya sina Habiki at Lilian gamit ang Earth Lion Golem para dalhin si Habiki sa bayan. Pagkaalis nila, napansin ni Claude na hindi man lang hinabol ng mga lobo sina Habiki. Doon niya naunawaang siya talaga ang target ng mga ito. Samantala, napilitang magtago sina Habiki at Lilian sa isang kuweba habang hinahabol ng Silver Emerald Wolf. Kahit paulit-ulit sirain ng mga lobo ang Earth Wall ni Lilian, hindi siya sumuko sa pagprotekta kay Habiki. Nang magising si Habiki, nalaman niyang nalasan siya ng Bleeding Poison. Hindi niya agad magamit ang Hypercure dahil kulang pa ang lakas niya. Makalipas ang ilang sandali, nagamit niya rin ang skill at agad na nilinis ang lason bago uminom ng Healing Potion. Pagkatapos, ginamit niya ang Summon Sacred Beast. Sumabog ang enerhiya sa kuweba at lumitaw si V sa tunay nitong anyo bilang Sacred Beast of Lightning. Sa isang napakalakas na kidlat, nilipol niya ang lahat ng lobo. Ngunit mabilis ding bumalik si V sa maliit niyang anyo dahil maikli lang ang manifestation time nito. Ibinunyag pa niyang hindi ordinaryong halimaw ang kaharap ni Claude kundi isang Silver Diamond Wolf na napakalakas. Sa kabila nito, hindi sumuko si Habiki. Biglang nakakuha siya ng SS rank skill na God's Medicine Staff, kayang magpagaling ng lahat sa paligid. Agad niya itong ginamit at lubos silang gumaling ni Lilian. Pagkatapos, isang binhi ang mabilis na tumubo at naging isang banal na pana. Nang i-appraise ito ni Habiki, nalaman niyang isa itong godly bow. Nang subukan niya ito, napakalakas ng inilabas nitong kapangyarihan, kahalintulad ng spirit archery ni Amelia. Dahil dito, naghanda silang iligtas si Claude. Sa langit naman, nagreklamo ang Diyosa ng Mahika sa Chief God dahil sobra ng makapangyarihan ang mga skill na ibinibigay kay Habiki. Ngunit sinabi ng Chief God na nasa kay Habiki pa rin kung paano niya gagamitin ang mga kapangyarihang iyon. Sabay-sabay na sumakay sina Habiki, Claude, Lilian, Sapo, at Vine sa Earth Golem at mabilis na kumilos patungo kay Claude. Habang papalapit, biglang inilabas ni Habiki ang kanyang world map at napansin na isang grupo ng Silver Ruby Wolves ang papalapit sa kanila. Napagtanto ni Habiki na napakarami ng mga lobo para isa-isang harapin, kaya't mas mainam na labanan na lamang sila ng direkta. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang banal na busog, ngunit nahirapan siyang kontrolin ito. Agad namang iminungkahi ni Sapo ang paggamit ng kanyang expert eye skill upang mapabilis at mapatumpak ang kanyang mga pana. Sinunod ito ni Habiki, nag-concentrate, at pinakawalan ng isang solong palaso na kumilos na parang liwanag, tumagos sa lahat ng kalabang lobo at agad silang pinabagsak. Namangha si Habiki sa napakalakas na kakayahan na ito, ngunit naunawaan niyang kailangan niya ito upang mailigtas si Claude. Samantala, ginamit din ni Lilian ang kanyang Sage Magic upang madaling pabagsakin ang ilan pang Silver Ruby Wolves. Napagtanto ni Habiki na hindi siya nag-iisa sa pagiging makapangyarihan sa grupo. Habang nagpapatuloy, napansin ni Habiki na tila organisado ang galaw ng mga Silver Ruby Wolves, kaya't inakala niyang may mataas silang katalinuhan. Ngunit ipinaliwanag ni Vine na malamang ay kinokontrol sila ng isang Silver Diamond Wolf, isang nilalang na hindi dapat naroroon sa lugar na iyon. Naghinala si Vine na maaaring si Ival ang may pakana nito, posibleng hinahatak sila sa gubat upang makaharap ang Silver Diamond Wolf. Samantala, si Ival ay tahimik na nagmamasid mula sa itaas ng puno. Tuwang-tuwa habang pinapanood ang paghihirap ni Claude, dahil naniniwala siyang mas lalo pang madudumihan ang kaluluwa ni Anastasia habang siya ay nasasaktan. Sa gitna ng labanan, pinatunayan ni Claude ang kanyang lakas sa pamamagitan ng madaling pagwasak sa mga Silver Ruby Wolves. Ngunit biglang dumating ang Silver Diamond Wolf, malinaw na naghahanap ng mas matinding laban. Tinawag ni Claude ang nilalang na Anastasia at tinanong kung bakit niya ito ginagawa matapos ang kanilang tiwalaan noon. Bilang tugon, ang lobo ay umatake at malalim na sinugatan si Claude. Dumating sina Habiki at ang grupo sa tamang oras. Agad pinaputok ni Habiki ang isang banal na palaso, ngunit ito ay hinarang ng isang matibay na hadlang. Ipinaliwanag ni Vine na ang kakayahan ng lobo ay adamantine barrier, isang depensang halos imposibleng basagin. Sa kabila nito, patuloy pa ring umatake si Habiki, ngunit hindi ito tumatagos. Habang papalapit ang panganib kay Claude, biglang nagising ang isa pang kapangyarihan ni Habiki at na-teleport niya si Claude papunta sa kanilang panig. Agad na sinuri ni Habiki ang kalagayan ni Claude gamit ang kanyang medical knowledge,
Habang si Lilian ay patuloy na pinipigilan ng kalaban gamit ang mahika at bumuo pa ng smoke screen upang protektahan sila. Natuklasan ni Hibiki na si Claude ay apektado rin ng Dirith Poison. Ginamit niya ang kanyang Hypercure ability upang gamutin ito. Sinuri rin niya ang Diamond Wolf at natuklasang apektado rin ito at sumusunod sa utos ni Anastasia, isang pangalan na nagpabalik ng alaala ni Hibiki sa kanyang nakita noon sa kamalayan ni Claude. Ngunit dahil sa sobrang paggamit ng kapangyarihan, unti-unting nanghina sina Sapo at Lilian. Tuluyang bumagsak si Lilian sa pagkaubos ng mana. Sinubukan ni Hibiki ang ibang healing skill ngunit walang epekto. Habang papalapit ang panganib, biglang tumayo muli si Claude at winasak ang depensa ng Diamond Wolf. Sa tulong ni Sapo, naibalik ang tunay na lakas ni Claude sa pamamagitan ng pagwawasto ng kanyang stats. Agad niyang napaatras ang kalaban. Inihayag ni Claude na siya na ang bahala. Gumamit siya ng makapangyarihang sibat at naglunsad ng point and gravitational skill, isang atakeng hindi maiiwasan o maipipigil. Sa kabila ng muling pag-activate ng barrier ng lobo, tinamaan pa rin ito ng napakalakas na pag-atake at tuluyang bumagsak. Sinuri ni Hibiki ang kalaban at natuklasang ang kaluluwang kumokontrol dito ay napalaya na. Lumitaw ang kaluluwa ni Anastasia at nagpasalamat kay Hibiki sa pagpapalaya sa kanya mula sa sumpa. Ipinahayag ni Claude na ang kanyang lakas ay pansamantala lamang at unti-unti nang bumabalik sa normal. Inamin niya na si Anastasia ay dating kasama niya ngunit siya rin ang nagtaksil. Gayunpaman, siya ay matagal nang patay at hindi siya ang tunay na nagbigay ng sumpa. Tinanggap ni Hibiki si Claude bilang biktima lamang ng trahedya, dahilan upang maantig si Claude at manumpa ng kanyang katapatan sa kanya. Pagkatapos nito, bumagsak si Hibiki dahil sa sobrang pagod ng katawan. Sa langit, pinagmamasdan ng mga Diyos ang nangyari. Napansin ng Diyos ng Mahika na tila pamilyar si Hibiki, ngunit itinanggi ito ng punong Diyos. Kalaunan, nagising si Hibiki sa inn matapos ang 2 araw na pagkakahimbing, at nalaman niyang dumobol ang kanyang mga level dahil sa labanan. Samantala, sa isang royal ball, nakilala ni Amelia si Prince Veriles at ang kasamang si Melanchores, na ipinakilalang mga hero at sage. Inanunsyo rin ng hari na sasali si Amelia sa kanilang grupo, at ipinahayag ni Veriles ang kanyang layuning pakasalan siya pagkatapos talunin ang Demon Lord, dahilan upang bigla siyang umalis sa lugar. Pagbalik sa inn, sinabi ni Hibiki kina Claude at Lilian na nais niyang maglakbay patungong Teredines upang makahanap ng paraan makabalik sa kanyang mundo. Bagamat nalungkot si Lilian, sinabi ni Hibiki na hindi niya sila iiwan. Naniniwala siya na sama-sama nilang mahahanap ang solusyon upang makabalik sa kanyang mundo nang hindi sila iniiwan. Naging mausisa si Lilian tungkol sa mga taong nami-miss ni Hibiki mula sa kanyang dating mundo. Tinanong niya kung sino ang mga ito. Sumagot si Hibiki na sila ay kanyang mga kaibigan at pamilya, at madalas silang nagkakasama noon upang maglibang at uminom ng black tea, dahil ang pamilya ng isa niyang kaibigan ay may-ari ng isang kafe kung saan sila madalas tumatambay. Lumapit si Claude at sinabi na dahil sa sobrang init ng pag-alala ni Hibiki sa kanila, malamang ay nag-aalala rin ang mga ito sa kanya ngayon. Sumang-ayon si Hibiki. Ngunit idinagdag niya na hindi siya nakakaramdam ng kalungkutan dahil kasama na niya ngayon sina Claude at ang iba pa sa bagong mundong ito. Kinabukasan, nagtungo sila sa guild at isinalaysay kina Joel at Deliard ang matinding laban nila laban sa Silver Diamond Wolf. Humanga si Deliard sa kanilang kakayahang talunin ang ganoong kalakas na nilalang nang walang malubhang pinsala, bagamat nabanggit din niyang nahulog si Hibiki dahil sa sobrang pagkapagod. Inimbitahan ni Deliard si Hibiki sa pagsasanay upang mapalakas ang kanyang katawan. Ngunit agad siyang pinigilan ni Joel sa pamamagitan ng pagyayelo sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Joel na ang tunay na dahilan ng kanilang pagpunta ay ang gantimpalang makukuha nila sa pagtalon sa Silver Diamond Wolf. Nagulat si Hibiki sa napakalaking halaga ng gantimpala. Ipinaliwanag ni Joel na ito ay dahil nailigtas nila ang buong bayan mula sa posibleng malawakang pagkawasak at mga sakripisyo. Idinagdag din niya na kahit si Deliard ay mahihirapang talunin ang naturang halimaw mag-isa. Tinanggap ni Hibiki ang gantimpala at ginamit ito upang maghanda para sa susunod nilang layunin, ang paggalugad sa dungeon. Pumunta sila sa Debbie Company, kung saan agad na naamoy ni Debbie ang pera sa bulsa ni Hibiki at masiglang sinalubong sila sa kanyang weapon showroom. Namangha sila sa dami ng mga dekalidad na armas at kagamitan.
Pinili ni Hibiki ang Wind Layer 2 neck jacket na nagbibigay ng bilis at iwas pinsala, habang si Lillian ay pumili ng Blossom 1 para sa mas mahusay na kontrol sa mahika. Ipinakita ni Debbie ang kabuuang halaga na 2,000 gold coins, na ikinagulat ni Hibiki, ngunit ipinaliwanag ni Claude na ito ay murang halaga para sa ganoong klase ng kagamitan. Pinili rin ni Claude ang isang armor set na may bukas sa tiyan, na ipinaliwanag ni Debbie na may matibay na enchantment na katumbas ng full armor defense. Gamit ang appraisal skill ni Hibiki, napatunayang tama ang sinabi ni Debbie. Pinili rin ni Claude ang magnetic spear na kayang kontrolin ang mga talem at baguhin ang direksyon ng sandata ng kalaban. Napansin ni Debbie na mataas na ang level ng appraisal skill ni Hibiki, kaya lalo siyang natuwa. Kinumpronta naman ni Hibiki ang Chief God dahil hindi niya ito naipaalam, at sumagot lamang ito ng walang gaanong pakialam, habang binigyan siya ng bagong upgraded relief measure skill. Pagkatapos bumili, nagtungo sila sa open field upang subukan ang kanilang mga bagong kagamitan. Ginamit ni Hibiki ang bagong skill kay Claude, ngunit sa halip na tanggalin ang sumpa, lumitaw ang isang banal na kunhong tinatawag na Carbuncle. Alaga ng Chief God. Masayang nilaro ni Hibiki at Lillian si Carbuncle at pinangalanan siyang Car, na ikinainis ni Claude hanggang sa muntik na niyang maputol ang kanyang sumpa dahil sa emosyon. Ipinaliwanag ni Vine na dapat seryosohin ang paggamit ng skill at pinagalitan si Car. Ginamit ni Car ang Good Luck Catcher skill, na naglabas ng 2 banal na kamay na tumulong maputol ang 2 kadena ng sumpa ni Claude. Natutuwa si Hibiki at pinuri si Car, ngunit tumanggi itong sumama sa kanila at umuwi na lamang. Kinabukasan, dahil sa matinding init ng tag-init, lalo na si Claude ang nahirapan dahil sa makapal niyang balahibo. Nais sanang gupitan ito ni Lillian, ngunit iminungkahi ni Vine ang ibang paraan. Gumamit si Lillian ng water magic upang lumikha ng malamig na bula na nagpalamig sa kanila. Dumating si Tanya at ginamit ni Hibiki ang bubble wash skill upang palamigin siya, ngunit hindi sinasadyang umangat ang kanyang kasuotan, kaya nagbiro siya tungkol sa pagsusuot ng underwear. Nagpa siya si Hibiki na humanap ng solusyon sa init, kaya siya at si Venasted ang umalis. Nakilala nila si Debbie na gumagamit ng Cloak of the Everlasting Spring, isang espesyal na balabal na nagpapanatili ng lamig. Ngunit wala na itong stock. Sa guild, ipinaliwanag ni Joel na kailangan nila ng Blue Flitch Rua flower upang magawa ito, na matatagpuan sa silangang gubat. Sinamahan niya si Hibiki dahil sa komplikadong daan. Sa gubat, sinabi ni Joel na ginagawa ito ni Hibiki para kina Claude at Lillian. Sumagot si Hibiki na ito ay paraan niya ng pagbabayad sa kanilang kabutihan sa kanya. Natagpuan nila ang hardin ng mga bihirang bulaklak. Pagbalik sa inn, sinalubong si Hibiki ni Lillian at Claude. Binigyan siya ni Lillian ng black tea at scones, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating mundo. Napansin ni Hibiki na naging sage na si Lillian, habang ipinakita rin ni Claude na normal lang ang kanyang pag-unlad. Na-upgrade din ang grimoire skill ni Hibiki, na ginamit niya kay Vine upang mapalawak ang kaalaman nito. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Inihanda ni Debbie ang karwahe. At malungkot na nagpaalam si Tanya. Binigay ni Hibiki kina Lillian at Claude ang Cloak of the Everlasting Spring. Dumating si Deliard at muntik nang makipaglaban kay Claude, ngunit pinigilan sila ni Joel. Pagkatapos nito, nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa Northern Dungeon. Samantala, si Ival ay lihim na umaasa na sila ay mamamatay sa dungeon, habang sa ibang lugar, isang grupo ng corpse killers ang lumalaban sa mga undead at patuloy na sumusunod sa kanilang landas patungo kay Hibiki. Umaasang maaabot nila siya bago pa man siya mapunta sa mas matinding panganib. Samantala, nagpa siya si Hibiki at ang kanyang grupo na huminto sa paglalakbay at magkampo na lamang para sa gabi dahil masyado ng madilim upang ligtas na makapagpatuloy sa kanilang ruta sa lugar. Gayunpaman, si Klaus ay nakaranas ng matinding sipon at lagnat. Sa kabila nito, pilit niyang tinitiis ang kanyang kalagayan habang nakabalot sa Cloak of Everlasting Spring. Subalit malinaw na hindi sapat ang balabal upang mapanatili siyang mainit at komportable. Nababahala si Hibiki at si V nang makita ang malubhang kalagayan ni Klaus. Ngunit pilit pa ring sinasabi ni Klaus na huwag silang mag-alala dahil maayos lamang siya. Gayunpaman, matapos niyang sabihin iyon, bigla siyang bumahing ng malakas at natalsikan si V sa mukha ng kanyang sipon, na lalong nagdulot ng kaguluhan sa sitwasyon. Kinabukasan, napansin ni Hibiki ang isang nilalang na nagtatago sa mga puno.
Agad niyang kinuha ang kanyang banal na pana at mabilis na panyana ang halimaw sa isang eksaktong tama, na labis na humanga sina Klaus at Liliana. Napukaw ang tuwa ni Hibiki at napaisip siya kung siya ba ay lumalakas na. Ngunit biglang nagsalita si Sora at sinabing hindi ito totoo. Ipinaliwanag niya na ang nararamdaman ni Hibiki ay pansamantalang emosyonal na pagtaas lamang dahil sa simula ng kanyang tunay na pakikipagsapalaran, isang ilusyon na tinatawag na Adventurer's High. Dahil dito, pinayuhan ni Klaus ang lahat na huwag magpatumpik-tumpik at magpatuloy na sa paglalakbay. Sumakay silang muli sa karwahe patungo sa kanilang destinasyon. Habang nasa biyahe, nakaramdam pa rin ng pagkadismaya si Hibiki dahil matagal na siyang hindi nagkaka-level up. Napansin ito ni Klaus at sinabihan siya na hindi lamang kakayahan ang mahalaga. Ipinaliwanag niya na darating ang mga sitwasyon kung saan hindi sapat ang lakas o skills lamang, kaya dapat pagbutihin din ang iba pang aspeto ng sarili. Habang dumadaan sa lubak-lubak na daan, labis na naduwal si Hibiki at muntik ng samuka. Pinakiusapan siya ni Navi at Liliana na sa labas na lamang ng karwahe magsuka, ngunit hindi na niya napigilan ang sarili at nasuka siya sa loob ng sasakyan. Nang matapos ang insidente, nakaramdam siya ng matinding hiya at nagpasya siyang kumuha ng tubig sa kalapit na lawa upang linisin ang kalat. Ngunit nagulat siya nang ang tubig ay tila nahati sa dalawa. Natigilan siya at napasigaw, kaya't agad na lumapit sina Klaus at Liliana. Napagtanto ni Klaus na ang tubig ay mga slime na nagbabalat kayo. Iminungkahi niya na ito ay isang magandang pagkakataon upang magsanay sa pakikipaglaban sa mga nilalang na walang matibay na anyo. Iminungkahi naman ni V na huwag gumamit ng armas. Dahil dito, si Hibiki ay napilitang gumamit lamang ng nag-aapoy na sulong. Sinugod ni Hibiki ang mga slime at pinaghahampas ang mga ito, ngunit hindi sila nasaktan. Gayunpaman, napansin niyang natatakot ang mga ito sa apoy. Biglang isa sa mga slime ang tumalon sa kanya at damaykit sa kanyang mukha. Naisip niyang ito na ang kanyang katapusan, ngunit napagtanto niyang kaiya-hiya kung mamamatay siya sa ganitong paraan. Sa sandaling iyon, nasunog ang slime sa kanyang mukha at ipinahayag ni Sora na natamo niya ang fire skill. Tuwa si Klaus dahil sa wakas ay may bagong kakayahan si Hibiki. Gayunpaman, mas mahina ito kaysa inaasahan. Bago pa makapagsaya si Hibiki, muli siyang nataman ng slime at tumilapon. Pinuri siya ni Liliana sa kabila ng kahinaan ng bagong skill at nagpa siya ang grupo na mag-barbecue bilang pagdiriwang. Ginamit ni Hibiki ang kanyang bagong fire skill upang sindihan ng apoy at mga ilawan sa kampo. Pagkatapos ng hapunan, natulog sina V at Liliana, habang sina Hibiki at Klaus ang nagbantay. Napag-usapan nila ang tungkol sa lungsod ng Teredines, na tanging bukas lamang sa mga nakalampas sa Northern Dungeon. Ngunit wala pang nakakapagtagumpay dito. Ipinangako ni Klaus na gagabayan niya si Hibiki patungo roon, dahilan upang mas mapilitan si Hibiki na lumakas. Bago matulog, biglang sinabi ni Sora na nakakuha si Hibiki ng 4 na bagong skills, ngunit dahil sa pagod ay hindi na niya ito tiningnan. Kinabukasan, habang naglalakbay, nakasalubong nila ang mga taga-nayon na sinalakay ng mga undead. Sinabi ng mga ito na humingi na sila ng tulong sa guild ngunit walang dumarating. Isang batang babae ang nagsabing may babaeng beast woman na nagsabing kaya niyang harapin ito. Inakala ni Klaus na ang sinumang nakalaban ng maraming undead ay isang bihasang mandirigma, kaya't napagpasyahan nilang tumulong. Pagdating sa nayon, nag-ingat si Klaus, ngunit hindi nakinig si Hibiki at napasok sa mga patibong. Sa kabila nito, hindi siya nasugatan. Biglang sinalakay sila ng mga undead ngunit agad silang winasak ni Fona. Ang Beast Woman. Ipinaliwanag ni Fona na siya ay naglalakbay at napadaan lamang sa lugar. Inamin din niyang siya ang naglagay ng mga patibong, ngunit si Hibiki ang paulit-ulit na natatamaan ng mga ito. Dahil dito, tinawag siya ni Sora bilang Master of Falling into Traps. Nagulat si Fona na wala pang trap detection skill si Hibiki sa kabila ng pagiging appraiser. Ipinakita niya ang isang patibong at pinasuri ito kay Hibiki, na magbibigay sana ng kakayahang ito sa kalaunan. Pumasok sila sa isang lumang simbahan. Doon, nanalangin si Fona at kalaunan ay umilo ang isang hiyas, senyales ng pagtanggap ng panalangin. Ngunit napansin ni Hibiki na may isang nawawalang hiyas, na ikinagulat ng lahat. Biglang tumunog ang kampana ng simbahan at naglabasan ang mga undead mula sa lupa. Hindi epektibo ang atake ni Klaus at Liliana, kaya't umatras sila sa loob.
Iminungkahi ni Klaus na hanapin ang nasa bell tower. Sina Hibiki at Liliana ang umakyat, ngunit walang tao roon. Muling tumunog ang kampana. Napagtanto nilang may kumokontrol dito mula sa malayo. Sa likod ng lahat, si Eve ay nakamasid at tiwalang hindi sila makakaligtas. Patuloy ang pagring ng kampana hanggang sa nakakuha si Hibiki ng clue gamit ang appraisal. Natuklasan niya ang mahiwagang salamin ni Eve na nagpaparami ng tunog ng kampana. Sinubukan nilang sirain ito, ngunit bumalik ang atake. Sa huli, ang sariling atake ni Hibiki ang sumire sa pangunahing salamin, na nagpatigil sa kampana at sa pag-atake ng undead. Natapos ang krisis. Lumabas si Hibiki mula sa simbahan habang buhat si Liliana. Nagpasalamat ang mga taga-nayon, ngunit sinabi ni Fona na si Hibiki ang tunay na nakalutas. Si Klaus naman ay patuloy na nag-isip tungkol sa kalaban sa likod ng insidente. Umalis si Fona upang magpatuloy sa paglalakbay. Samantala, si Eve ay nagngangalit sa pagkabigo at nangakong mas paghahandaan ang susunod na pagkakataon.